Dumulog sa NBI o sa National Bureau of Investigation ang kapatid ng pinaslang na miyembro ng all-male singing group na Masculados Dos na si Ozu Ong. Tingin ng mga kaanak ni Ong, hindi lang ang sasakyan nito ang tunay na pakay ng mga suspect. May report si Oscar Oida. Bagamat nagtangkang magpigil, naibuhos pa rin ni Maan Ong ang nadaramang puot at sama ng loob nang magsadya sa tanggapan ng NBI kanina. Hirap niyo sa akin yun eh. Hindi ako papayag, di talaga. Hindi ako titigil. Mark my word. Kawawang-kawawa yung mami ko. Si Maan ang kapatid ng pinaslang na miyembro ng Masculados Dos na si Marcelino de Guzman Ong o mas kilala sa tawag na Ozu Ong. Nasa NBI si Maan para humiling na imbestigahan ang pagkamatay ng kapatid. Gusto ko lang po mapabilis yung kaso eh. Kasi ayoko na iiyakan ko lang yung kapatid ko nang hindi ko malang naiganti yung kapatid ko. Gusto ko talaga syempre lahat naman tayo kapatid mo yun eh. Base sa inisyal na investigasyon, mag-alas 4 madaling araw noong linggo, pauwi na raw noon si Ozu Ong lula ng kanyang Toyota Hilux nang huminto ito malapit sa gate ng Prime Rose Subdivision sa mahabang parang Angono, Rizal. Bumaba raw ito at nilapitan ang isang tila naghihintay na sasakyan. Mula sa naturang sasakyan, binaril si Ong ng pasahero. Isa pang sakay ang bumaba at kinumander ang pick-up ni Ong. Pero suspecha ng mga kaanak, hindi lang basta sasakyan ang pakay ng mga salarin. Bakit siya hihinto sa isang stranger? Kahit ikaw hindi mo hihintuan ng isang stranger, di ba? So, doon kami nagsuspecha na hindi naman siya matalino ang kapatid ko. Bakit niya babain ng stranger? So, baka kakilala niya rin eh. Hindi to tama. Bakit ganito? Tulungan niyo kami. Humingi ako na tulong sa lahat. Parang awa niyo na hindi ako matatahimik hanggat hindi na ihaharap sa akin yan. Ang Angono PNP, isang task force group ang itatatag para sa ikadadakip ng mga suspect. Patuloy naman ang pag-aapaw ng pakikiramay sa Transfiguration of Christ Chapel sa Antipolo kung saan nakaburol ang mga labi ni Ozu. Hiling nila, makabit sana nila sa lalong madaling panahon ang hustisya. Sa mga taong gumawa nito sa kapatid ko, gusto ko pa alam sa inyong lahat kung ilan man kayo. 4 na bata ang inulila nyo. 4 na bata ang inulila niya. Pinakamaganda ko masasabi sa inyo, sumuko na lang kayo. Dahil tulad na sabi ko kanina, hindi kami titigil hanggang di namin nakukuha yung hustisya para sa kapatid ko. Oscar Oida, GMA News.